Magandang tanghali po. Magta-try po ako ng electrolytes. So, commercialized po itong electrolytes na to. SIP Plus. Yan po yung brand niya. Sa nutrition facts po, nakalagay yung total carbohydrates is 0.32 grams per 100 ml. So, 350 ml po ito. So, more or less, nasa 1 gram. Pag inubos niyo po ito, nasa 1 gram po yung total carbohydrates niya. Well, syempre, hindi ko naman po ito ubusin. Siguro half lang po yung iinumin ko. Kasi tandaan nyo po, pag umiinom po kayo ng electrolytes, hindi naman po pwedeng sobrang dami yung iinumin ninyo kasi iiihi nyo rin po siya kagad. So, hindi po siya ma-absorb totally nung katawan po ninyo. So, kumuha na po pala ako ng baseline blood sugar, 115 po currently. RBS po yan. Inumin ko po ito, tapos babalik po ako after 1 hour lang po siguro. Makikita na po natin kung pagagalawin po ba niya yung blood sugar ko. Conclusion na po tayo dun sa tinry kong commercialized na electrolytes. Nag-start po yung blood sugar ko 115. First hour, actually nag-113 po siya. So bumaba po by 2 units. And then after 15 or 20 minutes po yata yun, bumalik po ng 115. And then a few more minutes, nag-113. So fluctuation na lang po yan eh. In the next 20 or 30 minutes, bababa na po yan. Most likely, baka less than 100 100 na po yung blood sugar level ko. Well, in terms of blood sugar increase, no? Hindi naman po niya naapektuhan yung blood sugar ko, obviously. Syempre, commercialized yan. May mga preservatives, may mga chemicals na over time po pwedeng maging harmful para sa internal organs po natin. Napakadali lang naman pong gumawa ng electrolytes and I think nabanggit ko na po ito several times. Ako po, yung ginagamit ko pong electrolytes, ano lang po yun eh, Epsom salt, meron pong cream of tartar, tapos yung baking soda, tapos minsan nilalagyan ko po siya ng lemon. So yun lang po, 4 or kahit nga po wala ng lemon yun lang pong 3 ingredients na yun, okay na po yun. Tapos yun nga, tatandaan nyo po, hindi po pwedeng tutunggain yun. Kasi pag tinunggaan nyo po yun, mapapaihi lang po kayo kagad eh. So pag inihi nyo po yun, hindi rin po siya na-absorb ng katawan. So dapat pa-sip-sip lang po yan. Paunti-unti lang po yung pag-inom the whole day. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye. Reminders lang po, huwag pong mag-aanli. Always eat in moderation. Di po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So huwag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day.